Napaka ganda po ng ating mga papisa. Mapagpalang araw po mga ka-backyard. Welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Yung pinapalimlim pala natin mga ka-backyard sa ating inahin na pisa na po. Nandito po mga ka-backyard sa karton. Dito ko po nilalagay pag may napisa na po tayong sisiw. Sa ngayon po mga ka-backyard, bali may tatlo pa po na itlog na nililimliman. Ayan o. Ayan po. Antayin lang po natin na mapisa po yan para masama na po natin itong sisiw na nasa karton na may ilaw po. Ayan. Ayan. Sirama, Rhode Island, Dekalb, Kabir at saka may native po dito. Bali halo-halo na po. Ayan po. Ito mga ka-backyard ang pamamaraan ko sa mga napisang sisiw, lalo na po kung di po sabay-sabay yung pagsalang natin ng itlog. Kasi po pag di po sabay-sabay na sinalang natin yung itlog, pag yan po napisa na, di po yan sabay-sabay. Kaya ito po ang ating pamamaraan. Kahit po papano may initan po yung ating mga sisiw. At yung sirama natin, ayan po mga ka-backyard. Naglilimlim na po ito mga ka-backyard. Ayan yung kanyang nililimliman, Rhode Island, Dekalb, Kabir at saka Sirama. Takpan po natin. So dito po natin inilalagay pag may mga naglilimlim po tayong mga manok, para po ma-secure po natin na di po mabasa. At saka palagi po nating na babantayan, kasi po kung dyan natin ilagay, di po natin sigurado na yun po is mapipisa. So ganun po ang ating pamamaraan. So sa ngayon po inaayos ko po yung dating kulungan ng ating mga breeders. Ayan po, marami pang kalat. Nandito po yung ating mga sisiw. Ayan po. Bali, ganito po ang aking pamamaraan sa pag-aalaga po ng mga sisiw para di po gaano malamigan. Tinatakpan po natin ng plastic. At saka kung may mga daga po, di po makapasok. Ayan o. Dito po ayan yung mga gamit po natin ng mga lalagyan ng patuka ng mga manok. Yan. Pero pag mainit po mga ka-backyard ang panahon, kahit po di po ito naka taklob, ayos naman po yon. Malalaki na po ito. BPR, ayan o. At saka ayan o, BPR po, kaso yung kulay niya is brown. Lalo mahulog ka. Ayan o, brown po. Ito po puti. Ayan o. Ito po ang ating pamamaraan mga ka-backyard. Pag wala pa pong mga balahibo, bali dyan pa po nakalagay. Pero pag may balahibo na po, dito na po natin linipat. Ayun po mga kabakter ating pamamaraan.
kahit po walang ilaw, malulusog po ang ating mga alaga. Kahit po walang ilaw, di po nalalamigan ang ating mga alaga. So ganito po ang ating pamamaraan. Ayun, may plastic lang po dito at napalibutan po yan ng plastic. Dito po may sako, doon po sa likuran plastic din po mga kabakyard. Ayun, ito pala mga kabakyard na inahin natin, bali ikalawang limlim na po niya. Yung una pong paglimlim niya, yun po yung 4 na napisa. At ngayon pong ikalawa, ito po, ayan, dito mga kabakyard, pag madumi na po yung sahig, ito pong papel pinapalitan po natin para po di po sila magkasakit. Ito po kasi mga kabakyard ang sanhi ng kanilang pagkakasakit pag palaging natatapakan yung ipot nila. Ayan, ito yung pinakamalaki, Rhode Island. Ayan po. Sa ngayon mga kabakyard, pahirapan po ang pagpaparami natin ng sisiw, kasi po ang ating alaga pa isa-isa po na naglilimlim, pero mas ayos na po yung kaysa po wala pong naglilimlim, kasi po di po tayo makakapagparami. So sa ngayon, ayan, ito ang sunod na naglilimlim. So pag may mga itlog naman po tayo na imbak, isasalang po natin dito. So ito pa kabakyard is limited lang po ang pagpapalimlim natin, kasi ang ating sirama napakaliit mga kabakyard. Ayan o, bale 2, 4, 6, 8 po dito. So baka mga 10 kaya pa pong malimliman, kaso baka mahirapan po ang ating sirama. Ayan o, napakaganda po nito, lalo na po pag may mga sisiw, magaling din po itong mag-alaga. Ayan, so mas maganda po na ang ating pugad o yung paitlogan ng manok is ganito pong balde, lalo na po pag maglilimlim na po, para po di po mabasa at saka mas maganda po ang ayos ng itlog. Ayan o, kumpara po dito sa native natin na di po nasa ayos ang mga itlog, bali hiwa-hiwalay po. Ayan o, ayan o, hiwa-hiwalay, minsan nasa taas nung marami pa po ang kanyang nililimliman. So sa ngayon, ayan o, hiwa-hiwalay pa po itong native natin. Ayan o, napakaganda po, at saka di po ito maselan kumpara sa ibang mga alaga, at saka ito po mabait po, mababait po itong alaga natin, lalo na po pag may sisiw. Ayan, wag lang po sa ibang manok, kasi yun po is sinasaktan po niya. Ayan na, tapan po natin. Pag may mga napisa na po tayong sisiw, ang pinapainom po natin tubig na may asukal mga kabakyard. Yun po is dextrose po. Yun po ang pinaka magandang dextrose ang ating alaga. So yun po is natural lamang pong pamamaraan. So may nabibili din pong dextrose, pero yung ating ginagamit yung asukal lang. Ayan, malulusog mga kabakyard yan, at saka maliliksi. Kung mapapansin nyo mga kabakyard, ayan, wala pong mahina,
wala pong nilalamig. Pag magpapakain po tayo sa kanila, bali doon po natin sila iilawan, at saka pagkatapos po ng pagkain nila, doon po natin papatay ng ilaw, at saka hanggang umaga po yon walang ilaw. So magpapailaw po tayo pag umaga na, at saka pag hapon na magpapakain tayo. So ganun po ang ating pamamaraan, basta po walang butas, at saka palagi pong napapalitan yung sahig nila, yung lapag niya papel. Ayun po, hali pag gabi na, ayan, tinatakliban po natin ito po, ayan, ganyan, para po di sila malamigan. At saka kung may daga naman po, di po makapasok dito sa karton. Napaka ganda po ng ating mga papisa. So sa ngayon, ayan ang ating mga napapisa, bale kakaunti lang. So sa susunod po, pag marami na pong mga itlog na ibak po natin, gagamit po tayo ng incubator. So sa ngayon po, ayun, kinokondisyon pa po natin ang ating mga alaga para po bumalik po sa pangingitlog, at saka mas maganda po yung ma-produce po nila na itlog, at saka yung mga sisib naman po is maging malulusog po. Ay